Pagkakanday! Sige lang! Itaas ang kilay! Oh, ang mga animal, mga kababayan, matapos nagliwaliw, nagpakasasa sa sarap, nagsaya-saya, nagparty-party doon sa India. Pag-uwi sa Pilipinas, mga kababayan, inintriga si VP Sara na si VP Sara daw ang nagliwaliw, mga kababayan, na naman sa Kuwait nang walang travel authority galing sa Palasyo Malacanang. Yan ang pinakawala nitong sina Clariring Castro, mga kababayan. Naaalis na naman daw si Sara sa Kuwait nang walang travel authority. Gayong, andito naman sa Pilipinas si VP Sara Duterte, mga kababayan, andun sa Davao City dahil Magkakadayawan Festival. Nagkalat na naman ng kasinungalingan itong si Clariring Castro, mga kababayan, na laging sinasabi na fake news ang mga Duterte. Ngayon, normal lang sa kanila, mga kababayan, magsinungaling. Kaya sinupalpal ni VP Sara Duterte. Panoorin niyo po, ha. O, eto sinabi ni Clariring, ha. Matapos silang mag-party-party bongga ka din. Oh, mga tralala. Tawagan po natin. Kung may trililing, mayroong tralalang. Then, Office of the Executive Secretary. Tinawagan daw nila si Bersalmin. Meron po tayo nabalitaan. At No, mayroon pa tayong na Marites. Sa atin na meron daw balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait. No? Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Clariring Castro. Claire Castro. Si Bongga Kaday. Well, sila naman yung lagi nagsasabi, no, na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Yan si Claire Castro, mga kababayan, yan ang totoong fake news. Lahat tinitwist, mga kababayan, talaga. Pinipilipit. Dahil alam niya, mga kababayan, hindi siya susuplahin ng Malacanang press corps dahil, syempre, alam nyo na kung bakit. Although, wala bigyo ko kadungog giunsa niya. Giunsa niya pagsulti, ma'am. Although, hindi daw talaga narinig ni VP Sara dahil question din yan, mga kababayan, ng reporter dyan. Nasabi, punta daw ng Kuwait nang walang travel authority. Pagsulti. Basta yung ayos lang, pumunta ka daw allegedly. Ang sabi ng reporter, allegedly pumunta ka raw ng Kuwait. Pumunta ka din Kuwait without travel authority. Without travel authority. So, alleged lang is siya, ma'am, no? Wala tayo video recording. Meron siya. Video. Statement at all. Lumabas mo na po. Nagikan yun sa iya, ha? Galing sa kanya. Siya nga iya, to. Okay, sige. Sige. Gusto lang ako klaruhon, ma'am. Kaya wala. Gusto lang daw niyang linawin, mga kababayan. Ang sasagutin lang ni VP Inday, ha, ay base dito sa question, mga kababayan, finid sa kanya ng reporter. Na if ever sinabi yan talaga, na mayroon naman talagang video, mga kababayan, ni Claire Castro, ay eto ang sagot ni VP Inday. Ang guna ko nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang permi na nagasulti, no? Yung PCO at Office of the President, sila ang laging nagsasabi. Dapat dili ta dapat hindi tayo nagpa-propagate ng misinformation and fake news. And there's no truth at all. Walang katotohanan. Niadto ko og Kuwait without pumunta siya ng Kuwait without a travel authority. So, hindi totoo. I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration. Oo nga, mayroong mga kababayan, victory na naman ang mga Duterte. Napahiya na naman ang mga bangag, mga kababayan. Ngayon, nilihis ang issue. Pumunta daw ng Kuwait nang walang travel authority. Baka gagamitin naman nila yung mga kababayan. Rason para ipa-impeach si VP Sara. Sorry. Fake news kayo. Andito sa Davao City si Sara Duterte. Ang desisyon ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political
scapegoating. Scapegoating. Gusto raw sana ni VP Sara Duterte ng isang bloodbath. Kaya lamang isinantabi na ang impeachment complaint laban sa kanya. Hindi sila deserving ng bloodbath ni VP Sara. Kahit ni isang patak ng dugo ni Sara. Hindi deserve ng mga animal, mga kababayan. Dahil unang-una, hindi sila sumunod sa proseso. Mayroong bloodbath kung mayroong proseso. At live po mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang bise sa gitna ng isyong impeachment? Bril. Bok, sunod-sunod nga ang naging Babae aktibidad ito? ni Vice President Sara Duterte dito sa Davao City ngayong araw. Ito ay matapos i-archive ng Senado ang articles of Kinaban. impeachment laban sa kanya kagabi. Kabilang na nga dyan ang isang Thanksgiving lunch sa kasama ang kanyang mga legal teams at maging mga petitioner sa resulta ng kanyang impeachment case. In fairness, mga kababayan, nahirapan si VP Sara nung umpisa pa lang ng impeachment na maghanap ng mga lawyers dahil tumatanggi, mga kababayan, dahil natatakot. Sabi, ang binabangga natin dito ay administrasyon, mga bangag. Natatakot ang ibang lawyers, mga kababayan. Buti naman na nakakuha pa rin siya ng mga magagaling, successful, mga kababayan. Pag-iinitan yan mga lawyers ni VP Sara sa ngayon. Pero di bale, pagdating ng 2028, posibleng sila pa makuhang gabinete, mga kababayan, mga trustees ni Sara Duterte. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass kaninang hapon sa San Pedro Church sa Davao City para sa selebrasyon ng Karayawan Festival ngayong buwan. Dito, sinabi ng bise na dapat irespeto ang desisyon ng Senado. Sa kabila nito, gusto pa rin daw linisin ni VP Sara ang kanyang pangalan pero hindi na raw sa panahong ito. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya. So possibly, wala takibalo, 2026. Hindi daw natin alam, 2026, 2027, 2028, magkakaroon ng refiling ng impeachment. 2027, 2028, na ay mga mag-file na po I-refile na naman. That will be another opportunity. Sa mga nagsasabi, mga kababayan, dapat matuloy kahit pabor sila kay Sara Duterte. Anong iniisip nyo? Alam na ng lahat na walang katotohanan yan, mga kababayan. Kapag natuloy ang trial, mga kababayan, lilikha yan ng scar sa pangalan ni VP Sara Duterte. Mayroong mga bulok, mga kababayan, na nag-iisip, kaya pala kinasuhan dahil baka talagang kawatan. Tsaka, pangit din yan sa mga kababayan sa ating bansa. Sa imahe talaga ni VP Sara, mga kababayan. Pangit yan. Kaya wag nyong ipilitan yung mga taga-suporta ni VP Sara. Taga-suporta nga ba kayo ni VP Sara? Nagustuhin nyong matuloy ang trial para malinis ng pangalan niya. Sa tingin nyo, hindi malinis ang pangalan ni Sara in the first place? Kung ganyan kayo mag-isip na pinagdududahan nyo ang integridad ni VP Inday, hindi kayo mga supporter ni VP Sara. Kaya nararapat lang talaga, mga kababayan, na hindi matuloy iyan. Dismissed. O kung hindi man, kinaban. Okay lang. There is nothing to prove. Dahil alam natin lahat, pati ang aso nating kapitbahay, na walang ninakaw si VP Inday. To answer. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat talunin na lang si VP Sara sa 2028 elections kung gusto talaga nilang maalis ito sa pwesto. Ang sabi ni VP Sara, parang magpresidente na siya sa mga kababayan, the Netherlands. Ang sagot ni VP. Well, yes. Ang mga senators na sila kaugalingon po nila na sabi niya, ang ating mga senador ay meron din sariling mga opinion. Stand and opinion, and we should respect each their opinion. Manifestation and stand sa ato ang mga senators. Talunin na lang siya sa election 2028. Talunin mo, tambalos-los kung kaya mo. Partida, mangampanya ka na ngayon pa lang. Wag mo lang gamitin ang pera ng gobyerno, pero ginagamit, mga kababayan, last election pa. Ayuda, vote buying na yan, mga kababayan. Magpapatuloy yan hanggang 2028, mga animal, mga walang hiya. Yun pa sa bise, masaya ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case. Wala na tayong update kay Tatay Digong, mga kababayan,
Hindi na kasi pinapapasok si Hanilet mga kababayan. Mas mabuti sana yung bumisita and then paglabas o mayroong updated tayo kung kumusta na. Ngayon, walang bisita si Tatay Digong, si Kaufman na lang araw-araw mga kababayan. And then, wala masyado ding sinasabi. Anyway, malapit na pala September mga kababayan. High hopes tayo dito na magiging paborable kay Tatay Digong ang desisyon ng ICC. ICC. Tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case, na mag-relax daw siya for 1 day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo. Nagpi-physical therapy pala si Tatay Digong. Baka ginawa mo lang lason nga, Tatay Digong, para makaiwas ka diyan sa therapy mo. Minsan kasi mga kababayan, kapag mga therapy ganyan, hassle para sa'yo. Nakakita tuloy ng palusot si Tatay Digong mga kababayan na liban muna ako sa therapy, celebrate muna ako, nanalo si VP Sara sa Supreme Court. Alam ko yan yung kaso sa Supreme Court. Kinumpirma na rin ni VP Akala Sara natin si Dilema. Si Hanilet. ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Bakit binard si Hanilet mga kababayan? Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin. Ang rason daw mayroon daw nabanggit si Hanilet mga kababayan na tungkol sa kaso ni Tatay Digong na bawal. Nagalit daw si Kaufman. Yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanilet Abancilio. Pinagbawalan. Bok, huling aktibidad nga ngayong araw ng BC ay ang pagpupulong niya sa mga barangay kapitana ng lungsod sa loob nga ng Davao City Hall. Ngayong gabi din nakatakdang babalika or lilipada patungo nga Maynila ang pangalawang Pangulo. Bok. Okay, Bill, ang sabi nga sa inyo ni VP Sara, she wanted all the evidence from both the prosecution and the defense. Ipilit mo na naman! Itong langaw na to mga kababayan, Langaw. Sige, ipilit mo na naman. Ilabas sa publiko just to clear her name. But of course, wala siyang control dun sa ebidensyang maring ilabas ng Sige, ilabas nyo na ngayon. But what's stopping her from releasing to the public lahat ng ebidensya niya to dispute yung mga allegations? Paano mo i-dispute na hindi nga pinapakita ng prosecution mga kababayan kung ano ang kanilang mga sinasabing ebidensya? Walang masasagot. Ilabas muna ng prosecution kung meron man. Anong ilalabas sila mga kababayan? Na-cleared na naman si VP Sara sa COA. Ng prosecution. Kumbaga, yung ebidensya ng defense. Maglabas muna sila ng ebidensya. Tsaka sasagutin. Bok, tamang ka nga dyan. Tama din. May tama kayong dalawa. Pag-umpugin ko kayo. Sa naging panayam natin kay VP Sara kanina, matapos nga itong... ang sabi ni Sara, di ko magre-refile sila, doon ko na lang sasagutin din. Di nila pinapakita sa atin Dapat sana mga kababayan, yung kanilang mga talaga, mga bintang kay Sara, pinresent muna nila sa mga kababayan sa Kongreso at mayroong hearing doon sa Justice Department. Yun ang proper, sabi ng Korte Suprema. Wala. So, anong masasagot mo? Invento lahat mga kababayan. Sa selebrasyon ng Kariwan Festival, sinabi ni VP Sara na gusto na talaga niyang linisin ang kanya. Hoy kayo mga kababayan nating mayroong time and extra budget. Punta kayo sa Kadayawan Festival sa Davao City. Andun daw si VP Sara Duterte mga kababayan sa final events. Enjoy na enjoy yan mga kababayan. Ang pangalan na hinggil dito sa issue na ipinupukol sa kanya, pero ayon sa kanya ay hindi pa panahon ngayon para sa ganung bagay. Mag-antay kayo. Real, ako isa lang. Aware naman. Intrigera din itong mukha nito mga kababayan. Yung mga marites dyan sa kalye lang. Nag-aabang ng mamaritisin mga kababayan. Ito nagsabi na parang body shaming daw yung bonjing na tawag ni Amy Marcos sa kay Tambaluslus. Hindi daw masyado professional. Si VP na yung pag-archive o yung pagpatay sa impeachment case is ngayon lang yan. Kasi kahit yung kanya mga kakampi sa Senado, ini-expect na by February 6, meron at meron talagang maghahain ng impeachment complaint. Yan na nga sabi niya Hindi kung
magre-refile sila, sasagutin. Dumaan kayo sa tamang proseso, pero humanda kayo. Itong mga kongresista, mga kababayan, na pipirma sa impeachment next year, may panahon pa ang taong bayan na mag-nominate ng bagong congressman na ipangtatapat sa inyo. Dahil lahat ng mga kababayan, no choice. Tapos na ang filing of candidacy. Yung mga kalaban nila, mga kababayan, mga pipitsugin. Pero ngayon, mataas ang preparasyon, mga kababayan. Sige, pirma kayo kay VP Sara na impeachment. Maghahanap kami sa aming mga lalawigan ng ipapangtapat sa inyo mga buhayang mga animal. Laban sa kanya. So, anong sabi niya dyan? Sagot! Mian, alam mo, alam na Hindi niya namin alam. VP Sara higil sa pag-archive nga ng impeachment case laban sa kanya. But according sa kanyang kampo, ay pinaghahandaan pa rin nila ng kanyang defense team kung ano Standby man pa rin. ang posibleng mangyari sa Napapagastos tuloy si VP Sara. susunod na mga taon kasi nga posibleng maghahain pa ng Until 2028 daw, mga kababayan, mayroong threat sa impeachment. Lalong-lalo na't magiging presidente siya. Andyan pa rin. impeachment case laban sa kanya sa 2026, 2027 or sa taong 2028. Sa ngayon ay nakahanda ang kampo ni VP Sara anuman ang mangyari. Maraming salamat, Bril. Maraming salamat. O ano masasabi niyo dito? Post 2 times below.